Magandang araw! Welcome back po sa PTEP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Welcome back sa ating lecture. Again, I am Elgin. Ang pag-aaralan natin ay itong EOPT Law o yung RA 11976. Ito siya. Okay, so yung RA nasa loob na ng NIRC. Itong 11976. Paano mo nalaman na nasa loob siya ng na-i-effect na, na-i-inject na, nailagay dito? Kasi sabi dito sa RA, ang pinakauna kang tinignan itong 21. So, yung 21, ito yun, yung section 21. Yung section 21, ito, sources of revenue and classification of taxpayers. Dati, wala itong D. Ito yung idinagdag nila, yung classification ng taxpayer. Merong micro, may small, may medium, may large. Yun. So, andito siya ngayon. Pagka titignan mo si tax code, hanapin mo sa 21, section 21. Nandito siya. Ayun, nandun na. Sabi sabihin, congratulations sa BIR at ayan, siguro simula na naging effective siya noong January 2022 or maybe a few days after na na-change na. Kailan ko lang ito napansin na bago na to kasi lagi ako nagre-refer sa tax code ng BIR. Saka napansin ko lang, nung yung annotation dito, nagbanggit na ng as amended by EOPT law previously. Previous threshold is 100. So sabi ko, ay meron na pala. Meron na. Kasi itong previous threshold, 100 yan yung 100 to 500 na mag-i-issue ka na resibo. Yun na. So yun. Happy naman ako kasi hindi na ako magre-retype. Ay, hindi na ako magre-retype. Nag-update kasi ako ng aking mga materials. Nandito na pala. Nandito na sa tax code. Okay. So, mga training materials. So, pasadahan natin yung summary. Ito, nandito. Inano ka na, no? Ito mga highlight ko dito, nilagay ko dyan. Kaya highlights siya. Yung highlighter ko, ayan. Yung highlight ko dito. Kaya pinangalanan ko ng highlights. Alright? So, again, yan ang signed into law ng January 5, naging effective no January 2022. Okay, so, ito nalagyan ng classification. Ayan, yung yung classification of taxpayers for purposes of responsive tax administration, taxpayer shall be classified as follows. Alam nyo ito, maganda kayo rito kung bakit ito classify ng ganito. Yung word na responsive tax administration. Ganito, ang possibility na mangyari rito. Tingnan mo to micro, less than 3 million pesos. Right, now, dati hindi ito ganong pinapansin, no? Hindi siya pinapansin sa LOA kasi ang LOA, letter of authority, yun yung imbestigahan ka ng taxpayer. Ang mas pinapansin nila yung mga nasa small, yung may mga 20 million pataas. Small, medium, large. Yan. Ngayon, na-classify nila ito ay opinion ko lamang, itong micro. Tingnan niyo yung online tax, ngayon yung online seller, 'di ba naglabas ng yung RMC 8-2024. Magkakaroon ako ng discussion, maybe through YouTube, tungkol sa online activities.
and online seller. I-upload ko sa YouTube. Alright. Ito, ang possible na gawin ng BIR dito doon sa kanilang responsive tax administration is more on tax mapping. Sa tax mapping, titingnan yung tax compliance ninyo. Yung nagkakapag-rehistro ka ba sa BIR? At ito yung dito, kung nakapag-rehistro ka sa BIR, nag-i-issue ka ba ng resibo? Kung nag-issue ka ng resibo, check ka doon. Ngayon, yung libro mo, may libro ka ba? Nagbo-bookkeeping ka ba? Alam niyo ba kung magkano penalty kapag walang laman ang libro? 50,000. No? 50,000 ang mga walang laman na libro. So, yung may mga bookkeeping problems, right? Right? Kapag may mga bookkeeping problem kayo, may possibility, no? Kapag inilabas yung IRR, so, yan. Ito, ilalabas yung IRR. Magiging effective yan. Magiging effective ang IRR, papasok din yung 15 days na 15 days effectivity. Alright. Ayan, magkakaroon na ng tax mapping, baka kaliwat kanan, no, sa bawat kalye ng kalsada ninyo, sa bawat kalye sa lugar ninyo, meron kayong mga makikitang BIR officials na, ayan, no, na nagta-tax map. So, ayun, di ba? Pagka natamaan ka, yung libro mo walang laman, 50,000 yun. Okay? So, yun, paano? Tapos, naman, sa TCVD or yung Tax Compliance Verification Drive, insert yung tax mapping, at tinitingnan lang naman dyan yung registration mo. So, dapat meron kang BIR, COR. Yung bookkeeping, so, dapat, may libro, may sulatang libro, at may sulatang libro, kaya dapat nagpapa-ORUS ka na. Meron kang ORUS, yung S1905, ipi-fill up mo yun, at saka yung nag-i-issue ka ng receipt. So, malalaman na ng BIR kung nag-re-issue ka ng resibo o ng tamang amount. Dahil doon sa RMC 8-2024, yung nilabas ng December na RR 16-2023 ata yun. Yun. Yung mga yon, malalaman nila kahit nasa bahay ka lang nagbe-business, yan, na hindi ka pala nag-i-issue ng resibo, kaya nag-under-declare ka ng resibo o ng amount sa resibo. Tatandaan mo pag hindi ka nag-i-issue ng resibo, may penalty ka doon. So, at may criminal liability ang mga hindi nag-i-issue ng resibo. Pag sinabing criminal liability, may kasamang kulong yon. Ngayon, kapag nag-under-declare ka naman, so makikita ng BIR, ganito yung ni-report ni Shopee o ni Lazada o anong platform yung ginamit ninyo sa pagbebenta. Tapos, hindi mo dineclare ng buo, yung 30% na under declaration is a proof na may tax fraud kang ginagawa. So, yung tax fraud, tax evasion yun, no? Pwede kang kasuhan ng tax evasion case. Alright? So, yun yung iyong, yun ang iyong babantayan doon. So, kaya huwag mong sasabihin na maliit lang naman kami. 50,000 is 50,000. Diba? Yun yun. Kung ilang milyones ba ang micro? Diba? Mas maraming micro. Kung 1,000,000 na taxpayer, na micro taxpayer, ang hindi nagko-comply sa 50,000 magkano? O kunyari sa isang mo na lang. Actually, gano'ng karaming taxpayer? Actually, wala pa kayong yung tamang number of taxpayer. 50,000 magkano? Kunyari yan yung yan yung number of taxpayer na nakita nag-violate. Magkano yan? May kota-kota kasi ang BIR kasi nga ang BIR ay collecting agency. Ay, nice. Bakit ang daming zero nito? Ilang zero to? Oh, 50 billion kaagad. Di nakatulong na kaagad ito. Nakatulong na kaagad ito sa, di ba, sa collection. Now, I understand, dahil sa amount na ito, tama ba? Billion ba to? O tama, billion, di ba? Billion, trillion. Mukhang billion. Hindi na ako marunong magbasa. It appears to me it's a 50 billion na. 50 billion siya. Ilang kaya nakita ko na kung bakit. Imagine mo 50 billion kaagad ang madadagdag sa collection ng revenue, ng BIR revenue. Kung ito ay na-tax map ng maayos. So, that is the projection, di ba? So, na kaagad, no? Marireach na kaagad ng quota, ang quota ng mga, ng mga RDO, makakadagdag yon sa makakadagdag yon sa collection ng BIR. Kasi nga, ang BIR is collection driven. Kasi nga, talagang binuo ang BIR as a collecting agency ng government. So, yun yung mandate nila, mangolekta ng tax. Okay.
Yun. Kaya yan, sa micro small pa lang 'no, makakatulong na ito sa sa koleksyon ng sa koleksyon sa BIR. Hmm. That's it. So, yung mga diyan, online seller diyan, at saka yung medyo maliliit na company na papasok dito sa micro na hindi or businesses na hindi registered sa BIR, mag-register na kayo habang wala pa yung IRR. Kasi kapagka rin lumabas yun at naging masigasig ang tax mapping, yung ngayon, today is February. So, you have at least habulin niyo, mag-register kayo. Huwag kayong matakot mag-register kasi kapagka hindi naman umabot ang 250,000 ang inyong kita, ang 250,000 kasi yun, 0% yung tax nun. So, wala namang babayaran. At least legit ka 'no, puwede kang issue ng resibo. Kapagka puwede kang mag-issue ng resibo, mas maraming bibili sa inyo kasi ang resibo napakaimportanteng source document yan sa isang business owner, yun. Alright, so eto maraming papasok sa office audit. Eto sa small, medium, large. Meron tinatawag kasi na small audit at saka regular audit. Yung small audit, yun yung office audit. Yung regular audit, yan yung normal na law na ibinibigay sa taxpayer. So, ayan. So, nakita na natin kung bakit merong responsive tax administration. Kaya ganyan siya kaliliit, no? Etong micro, hindi na yan dedekmahin, no? Magkakaroon na sila ng reaction dito, responsive tax administration. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTFCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.